Welcome to Miss Galia Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang maiksing story na ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Charm, 39 years old. Maganda raw ako, sexy din, maputi, at higit sa lahat, single. May stable job na rin ako at nakapagpatayo na ng sariling bahay. Puro aral kasi ako noon, straight student. Dinalister hanggang makagraduate as cum laude. May kaya rin naman ng parents ko kaya hindi ko na need mag-abot sa kanila. Solo ko ang sweldo ko tapos naging career-oriented na rin after college. Ngayon, isa na akong manager sa isang international clothing line. Masasabi kong may maayos akong sahod. May 2 kotse at munting bahay na itinuturing kong aking palasyo. Ngunit nagising na lang ako isang araw na parang may kulang sa aking sarili. At bigla kong naisip, tumatanda na pala ako at wala pang nakakarelasyon na seryoso. Meron naman akong naging mga boyfriend nung college ako pero puro short time lang din at hindi ko sineryoso. Then after that, and that's it. Karanasan sa kama, syempre meron na rin akong konting experience. Second college boyfriend ko ang nakauna sa aking iniingatang dangal bilang babae. Tapos, naisuko ko rin ang katawan ko sa isang matanda dati. Pero minsan lang yun. Takot rin kasi ako sa commitment. Kaya okay na ako na may tumutugon sa uhaw ng katawan ko paminsan-minsan. Marami na akong napundar. Get some few investment na rin. Ewan, bigla ako nalang naisip na bakit nga ba hindi pa ako mag-settle down. Na bumuo ng isang pamilya na masasabi kong akin. Anyway, isa na namang panibagong araw. Kaya bumangon na lang ako. Naligo at nag-prepare na para pumasok sa trabaho. Manang Linda, asan si Badong? Si Manang Linda ang kasambahay ko at si Badong naman ang houseboy. Pareho silang uwian kasi ayaw ko nang may kasama sa bahay sa gabi. Lalo at madalas late na akong umuwi. Plus minsan, may kasama pa akong boylet. Nakakaya naman kay Manang Linda na itinuturing ko na rin na kamag-anak. Ay, baka malate nang dating ma'am. May lalakarin daw eh. Hindi po ba nagsabi sa inyo? Sagot ni Manang Linda habang naglilinis sa sala. Maya-maya ay may pumasok na may kaitiman na lalaki. Nasa 24 to 26 siguro ang edad. Matipuno ang katawan. Halatang batak sa trabaho. Sorry po ma'am, nalate ako ng dating. May pinuntahan pa po kasi akong importante. Halata ang Bisayang accent sa nahihiyang boses ni Badong. Okay lang, yung ilaw sa CR ko sa room, pakicheck mo ha. Namatay kanina eh, baka pundi na. Tapos yung in-order kong cabinet, paki-install sa guest room. Pagkasabi noon ay lumabas na rin ako ng bahay. Sumakay sa aking kotse at pumunta na rin ng office. Nagkataon na may office party ng araw na yon. Karamihan sa mga office mates ko ay kasama ang kanilang mga asawa. Yung iba kasama pa ang anak nila. Nakaramdam ako ng kaunting inggit. Lalo at nakikita ko kung gaano sila kasaya. Natutuwa rin ako sa mga cute na bata. Kung pwede lang magkaroon ng baby without the hassle of making and giving birth, baka ginawa ko na. Ayoko rin namang mag-ampon. Siyempre, gusto ko galing sa sarili kong laman at dugo. Tipsy na akong nakauwi ng gabi na yon. Kahit ganoon ay maayos kong naipark ang kotse ko at nagmadali akong nagtungo sa pinto. Masusuka kasi ako kaya nagmamadali akong makarating ng CR. Kaso, may bumangga sa akin pagpasok ko ng pinto. Sinalo niya ako bago pa ako matumba. Dama ko ang muscle niya sa braso. Pero nagulat lang ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Nabigla man, gumanti na rin ako kahit hindi ko pa kilala kung sino ang mapangahas na yun. Wow ha, magaling siya. Sinubukan ko siyang tingnan pero patay ang ilaw. Plus tipsy nga ako so hindi ko maaninag ang facial features niya. Kahit na medyo pansin ko ang suot na long sleeve polo, may kurbata pa, naisip kong isa siguro sa mga binatang office mate ko na baliw sa akin. Sino ka? Bulunggo.
Hindi siya kumibo at inakay ako patungo sa loob ng bahay. Pagdating sa hagdan, tungo sa second floor kung nasaan ang aking room, ay bigla niya akong binuhat. Biglang naramdaman ko ang pagkakampante at security sa kanya. Parang bata akong kumapit at hinayaan siya kung saan niya ako gustong dalhin. Sana sa langit. Naramdaman ko na lang ang malambot kong kama sa aking likuran. Kasunod ang bigat ng kanyang katawan na dumagan sa akin. Gusto kita, Charm. Mahal kita. Malambing niya ang bulong sa akin. Para akong matutunaw sa kilig ng oras na yun. Nakakamiss namang makarinig ng ganong katagal sa isang lalaki. Yung feeling na pinapadama na mahal niya ako. Wala na. Sumuko na ako. Kahit sino man tong lalaking to, sa kanya ako ngayong gabi. Marami na akong nakasalo sa kama. Pero napakabihira akong marinig ang salita na yun. Bahala na. Papaangkin na lang ako sa estranghero na to. Nang dumampi ang maalab niyang labi sa akin, ay walang tutol ko tong tinanggap. Sinalubong ko pa at maalab na tinugunan. Mahusay ang lalaking to, sabi ko sa aking isip. Sa halik pa lang niya ay may kung anong kilitina ang bumalot sa aking pagkatao. Maya-maya pa'y bumaba siya sa aking leeg at para akong hihimatayin sa kanya. Napamura na lang ako ng mahina pero alam kong dinig niya yun. Naramdaman kong kinakalas na niya ang strap ng aking underwear. Bahagyang itinaas ang blouse ko at bumungad ang aking buong harapan sa kanya. Napakaganda mo, Charm. Matagal ko nang pinapangarap na mangyari to. Hindi ko halos pinansin ang kanyang sinabi. Sa isip ko'y gawin na lang niya ang gusto niya. Magpakasawa siya buong gabi kung gusto niya. Maya-maya ay dali-dali niyang hiniklat ang aking pangbaba. Sa puntong yun ay tuluyan na nga bumungad ang aking kabuuang ganda sa kanya. At sa isang iglap, ay hindi ko napansin kusa na palang ibinukas ang aking mga hita para sa kanya. Hinila ko siya at niyakap ng mahigpit. At kasabay ng aking pagpikit ay ang tuluyang pag-uga ng matibay na kama. Tuluyan kaming nagtampisaw at nagpakasasa. Halos mayanig ako sa gigil niya. Napakagatlabi at napakapit ako sa kanyang braso sa tindi ng alapaap na tinatamasa. Para akong hihimatayin sa kanya. Hindi ko akalaing sobrang nabiyayaan siya bilang lalaki. Sa lahat ng pinagbigyan ko ay sa kanya lang ako nabaliw ng ganito. Kahit magkatapat ang aming mga mukha, ay masyadong dimang light sa room ko. Bukod pa sa pagkahilo sa alak at sabik, kaya't hindi ko siya mamukaan. Sa kabila noon ay pansin ko ang karahasan niya at masamang intensyon. Gusto niya akong lubusin ng magdamag at halos ayaw niyang paawat. At isang iglap pa ay hindi ko inaasahang gagawin niya yun, pero huli na ang lahat. Parehas na naming narating ang ruro. Kahit nakainom ako ay bigla akong natauhan. Sinipa ko siya kaya't bumagsak siya sa kama. Hayop ka? Hindi ka nag-iingat? Paano kung mabuntis ako? Inis kong sambit. Bigla ring nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Tila namutlato at natigilan. Nang makabawi ng tino ay nagmamadali nitong dinampot ang kanyang mga gamit at patakbong lumabas ng kwarto ko. Umabol naman ako kahit wala akong suot. Gusto kong kilalanin ang lalaking maaaring makadisgrasya sa akin. Hoy gago! Saan ka pupunta? Sigaw ko at naplingon ng lalaki. May ilang gamit na bitbit niya ang nalaglag, kaya sinubukan ko siyang lapitan bago pa niya yon madampot. Pero tila ayaw niya na makilala ko siya at mabilis ding tumakbo palabas ng bahay. Wala na akong nagawa kundi hayaan siya. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng bahay para muling umakyat sa aking kwarto. Lumingon sa orasan. 12:00 na pala. Paakyat na ako nang may napansin akong gamit sa may hagdan. Isang sapatos, kanang bahagi, size 11. Itinabi ko na lang yun at muling pumasok sa aking kwarto. Itinuring ko na lang na isang panaginip ang nangyari at saka natulog. Makalipas ang ilang araw ay bumalik normal na ang buhay ko. Manang Linda,
Pakisabi naman kay Badong na barado ata yung lababo sa CR ko. Ay ma'am, hindi po ba nagsabi sa inyo? Nung isang araw pa po umuwi ng probinsya si Badong. Nakagraduate na kasi siya ng college, kaya doon na yata balak manirahan. Sabi niya magpapaalam siya sa inyo. Litaan niya ni Manang Linda. Ano ba naman yan si Badong? Hindi man lang nagpaalam? Paano ngayon yan, Manang? Bali wala akong sabi. Para sa akin ay hindi naman importante si Badong. Si Manang Linda lang din naman ang nagreto na kunin ko siya para sa mga gawaing panlalaki sa bahay. At katulad ng dati, ako lang mag-isa. Hindi ko mapigil makaramdam ng lungkot. Nakahiga lang ako sa kama habang nagmumuni-muni. Hindi ko pa rin makalimutan ang lalaking estranghero. Ang lalaking huling nakatikim sa akin. Misteryoso sa akin kung sino siya at sa totoo lang, parang hinahanap-hanap ko ang nangyari sa amin. Napahaplos na lang ako sa aking puson at pumailalim sa aking short at kusang tumugon mag-isa sa aking pangangailangan. Lumipas ang isang buwan, pansin ko na parang nagiging sakitin ako. Lagi na lang akong matamlay at masama ang pakiramdam ko, kaya nagpa-check up ako. Congrats ma'am, buntis kayo. Nakangiting sambit ng doktor. Nakauwi na ako pero parang paulit-ulit ko pa rin nagirinig ang sabi ni Doc. Buntis ako. Shit, sino kaya yung lalaki na yun? Nabuntis pa ako? Ay, gaga ka din talaga eh. Si isang I love you na alam kong hindi naman totoo, bumigay na ako. Saan ko ngayon nahagilapan ng lalaking yun? Naisip ko ang sapatos na itinago ko. Yun lang ang tanging pagkakakilanlan ko sa ama ng aking magiging anak. Sa bagay, okay lang naman na maging single mom ako. Stable naman ako financially. Kaso, paano ko to sasabihin sa mga magulang ko? Panigurado, sermon ako kay papa nito, kahit magko-40 na ako. Parang malungkot kayo, mama. Anong problema? Putol ni Manang Linda sa aking pag-iisip. Nag-isip muna ako kung sasabihin ko ba kay Manang ang problema ko. Buntis ako, Manang. At kinuwento ko na kay Manang Linda ang buong istorya ng aking problema. Para pala kayong nahitan ran, ma'am, sabi ni Manang matapos marinig ang kwento ko. Hindi naman, Manang. Ginusto ko naman din yung nangyari. Kaso yung gago, nasama palang balak gawin. Hindi pa man tuloy pinapanganak ang anak ko, wala ng ama. Naku si Badong, ma'am. Payag sana yung maging tatay ng anak mo. Crush na crush ka nun eh. Matabil na kwento ni Manang. Ewan, bigla akong kinutuban dahil baka siya ang siraulo na lalaki na nagpakasawa sa akin ng gabing yun. Kinuwento ko ang araw na huli kong nakita si Badong. Halos sakto. Tapos nun, hindi na kami nagkita. Saan ang province nila Badong, Manang Linda? Tanong ko. Ang haba ng biniyahe ko. Bumaba ako ng taxi at nagbayad ng tricycle. Nasa harap ako ng isang lumang bahay. May mga ilang ngala na usyosero na nakatingin sa akin. Marahil sa suot ko, kaya nakuha ko ang atensyon nila. Halatang hindi ako taga roon. Tao po, sigaw ko sa labas ng bakod ng bahay. Tama naman siguro ang address na binigay ni Manang. Sino po sila? Tanong ng batang lumabas ng bahay. Nandyan ba si Badong? Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Lumabas na rin ng bahay si Badong. Hindi ko alam pero bigla na lang akong kinabahan nang makita ko siya. Noon ko lang din napansin na may itsura pala si Badong. Matangkad, matipuno ang katawan, kayo manggi ang balat, lalaking lalaki ang dindig. Kinilig ako pero hindi ako nagpahalata. Pwede papasukin mo muna ako? Ang init-init kaya dito. Masungit kong sabi sa lalaki. Nakatayo ako sa harap nilang lahat. Tila maamong tupa ang pamilya ni Badong. Nandoon ang kanyang nanay at tatay pati na ang ilang kapatid. Badong, sa'yo ba to? Tanong ko sabay pinakita ang isang pirasong sapatos. Hindi agad sumagot si Badong. Tumayo to at may kinuha sa kanyang kwarto. Kumabog ang dibdib ko nang makita ko ang kanyang kinuha. Ang kapares ng sapatos. Sinuot niya yon at kinuha sa kamay ko ang kapares. Tsaka sinuot din. Siya nga. Siya ang estrangherong lalaki. Sorry po, Ma'am Charm.
Matagal ko na po kayong gusto kaya ako nagawa yun. Gusto ko lang sanang magpaalam sa inyo noon, kaya ako naroon. Kaso hindi po ako nakatiis. Nang makita ko kayong parang lasing, sinamantala ko yung sitwasyon. Nagawa ko lang po yun dahil mahal ko kayo, ma'am. Mahal po kita, Ma'am Charm. Mahababang paliwanag ni Badong keso handa daw siyang makulong dahil sa ginawa niya. Gusto raw niyang pagdusahan ang mga nagawa niyang kasalanan sa akin, etc. etc. Lumipas ang taon. I love you, Charm. Sabay halik sa akin ng lalaking to. Sinalubong ko ang halik ng mister ko. Salamat sa Diyos at maluwalhati akong nakapanganak. Nasa gitna naming magkasawa ang baby boy namin. Wala akong pagsisisi sa naging desisyon ko. Minahal ko na rin ang lalaking to. Siya na ang pag-ibig na matagal ko na ginahanap. I love you to, Badong. Sagot ko at nabuhay kaming isang masayang pamilya. Welcome sa ating programang Miss Kali Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang maiksing istorya na ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Jason. Gusto ko lang i-share ang minsang karanasan ko bilang isang pizza delivery rider. Gabi na noon nang mag-deliver ako ng pizza sa isang apartment. Magandang gabi po, ma'am. Pizza delivery po. Nauutal kong bati sa kanya at inabot sa kanya ang pizza. Ngunit tinitigan niya lamang to at hindi kinuha. Bagkus ay nginitian niya ako ng matamis. Muli ay napatingin ako sa kanya. Wow, ang ganda niya. Nasabi ko sa sarili ko. Magkano babayaran ko, kuya? Napanunok ako nang marinig ko ang malambing at malaanghel niyang boses. 699 pesos po, ma'am. Akala ko ay babayaran niya na ako pero binuksan niya ng mabuti ang pinto dahilan upang makita ko ang suot niyang kulay pula. Manipis at maiksi na silk dress. Malinaw sa mga mata ko ang napakagandang korte ng katawan niya. Para akong pinagpawisan kaya iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Pasok ka muna, kuya. Kukunin ko lang yung payment ko. Agad akong umiling sa sinabi niya. Naku, dito na lang po ako maghihintay, ma'am. Ayos lang ho, ang sabi ko. Nakakahiya naman kasi kung papasok pa ako. Tsaka pwede naman talaga akong maghintay dito sa labas. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Ngunit sa pizza box lamang nanatili ang tingin ko. Halika na, matatagalan talaga ako, I swear. Hindi naman ako nangangagat, ano ka ba? Sabi niya at napatingin ako sa kanya habang tumatawa pa rin siya. Napakaswerte naman ng boyfriend niya. Ang ganda at ang sexy, nasabi ko sa sarili ko. Dahil parang mapilit tong babae na to, ay napakamot lang ako sa bato ko ni lumapit sa pinto. Nauna akong naglakad patungo sa loob ng bahay niya kasi nilak niya pa ang pintuan. Wait lang ha, kunin ko lang yung money ko sa room ko. Anya habang nilalagay ko ang pizza sa mesa. Sige po, ma'am, take your time. Sinundan ko ng tingin ang likod niya. Hindi lang pala siya sa harap maganda, pati na rin ang likuran niya. Nakakagigil tingnan. May maliit na bewang at may kalusugang likuran. Mahaba rin ang maitim nitong buhok. Abot hanggang bewang. Dumapo sa isip ko ang imahe niya habang nasa kama sila ng boyfriend niya kung meron man. Ano kayang itsura niya? Siguradong araw-araw siyang pinagsasawaan ng nobyo niya. Nanlaki ang mata ko sa naisip at iniling-iling ang ulo ko upang mawala ang bagay na iyon sa isip ko. Naku, nababaliw na yata ako. Napapikit na lang ako dahil pakiramdam ko ay may umumbok sa harapan ng aking pantalon. Ayokong mapahiya sa magandang babaeng yun. Baka akalain pa niya na natatakam ako sa kanya. Na totoo naman. 24 minutes. 24 minutes na akong naghihintay sa kanya. Mag-aalas 11 na. Nakatulog na ba siya? Sana man lang binayaran niya muna ako. Nainis akong napalingon sa pintong pinasukan niya kanina. Kakatukin ko na lang kaya. Gusto ko nang umuwi eh. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at lumapit sa pintuan.
Hindi ko alam pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa naisip na makikita kong muli ang maganda niyang mukha. Kinatok ko ng 3 beses ang pinto. Ngunit wala akong nakuhang sagot. Kaya naman ay nilakasan ko pa ang katok ko. Ma'am, pwede ko na ho bang makuha yung bayad nang makauwi na po ako? Ang sabi ko. Muli, wala akong nakuhang sagot ngunit narinig kong tumunog ang cellphone ko. At may nag-text. OMG, I'm sorry kuya. I forgot na nasa labas ka pala. May ginagawa kasi akong importante eh. Pwede bang pakidala na lang sa room ko yung pizza? Open naman yung door. Naku, sorry talaga. Basa ko sa text niya. Wala na akong ibang nagawa kundi kunin ang pizza box at nagtungo sa kwarto niya. Nang mabuksan ko ang pinto ay kumunot ang noo ko nang sumalubong sa akin ang madilim niyang kwarto. Ma'am, eto na po yung pizza niyo. Tawag ko sa kanya ngunit wala naman akong narinig na sumagot. Tangina, ano ba tong scam? May narinig akong tumutunog sa kama niya kaya nilapitan ko to. At nakita ko ang isang cellphone na parang may nakaplay na video. Kinapakapa ko muna ang gilid ko dahil nga madilim ang kwarto niya at may nahawakan naman akong bedside table. Nilagay ko muna doon ang pizza at kinuha ang cellphone. Ngunit laking gulat ko nang bumungad sa akin ang isang palabas. Isang lalaki at babae. Wala silang suot sa ibabaw ng kama. Teka, huwag mo sabihin na ang babaeng yun ang nanonood nito. Naku, mukha lang pala ang inosente sa kanya. May tinatago rin pala siyang kapilyahan, gaya ng ibang babae. Ibabalik ko na sana ang cellphone nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at pag-on ng ilaw. Anong ginagawa mo? Nanlamig ang buo kong katawan nang marinig ang isang seryosong boses. Lagot. Hawak ko pa ang cellphone niya. Unti-unti kong nilingon ang pinanggalingan ng boses. Ngunit mas nagulat naman ako nang mapansin na wala siyang suot. Tanging tuwalya lang na nakasabit sa leeg niya na tumatakip ng bahagya sa harapan niya. Basari ng buhok niya. Halatang kakaligo lang. Napaayos naman ako ng tayo at dali-daling ibinalik ang cellphone. Pasensya na po kayo ma'am. Akala ko po kasi may tumatawag sa cellphone niyo eh. Natataranta kung saan. So balak mo sagutin. Nakikialam ka ng cellphone ng iba. Mataray niyang sabi kaya naman ay napayuko na lang ako. Sorry po talaga ma'am. Naisip ko paano kung hindi niya ako bayaran. Wala akong perang pantubos. Mahirap lang ako kaya hindi ko kayang bayaran ang 699 pesos. Habang nakayuko ay nakita ko ang paghulog ng tuwalya sa sahig. Nag-init ang mga pisngi ko nang maalala na tuwalya lang pala ang nakatakip sa harapan niya. Mas lalo akong yumuko para hindi niya isiping bastos ako. Ma'am, yung bayad niyo po eh. Kanina ko pa po kasi hinihintay. Nakita ko ang mga paa niyang dahan-dahan na humakbang papalapit sa akin. Mga 2 hakbang na lang ang pagitan namin nang huminto siya. Hinihintay din kita kanina pa. Ang tagal mo namang pumasok. Nailabas ko na tuloy. Anya na may bahid ang inis sa boses. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin na hihintay niya ako? Anong nailabas? Wait, hindi naman siguro tama yung iniisip ko. Hindi ba? Iba nga siguro yun. Tama. Siguro nag-CR siya at nagbawas dahil masakit ang tiyan niya. Mabuti po yan, ma'am. Dapat ilabas lahat para hindi po sumakit tiyan niyo. Hindi po dapat yan pigilan kaya mabuting hindi niyo na ako hinintay. Hanggang ngayon ay nakuyuko pa rin ako. Pero baka hindi ako makapagpigil. Kailan niyo ba ako babayaran? Baka mamaya masunggaban ko pa to eh. Well, tama ka. Pero hindi ba mas masarap sa pakiramdam kung ikaw yung magiging dahilan nun? Anya sa nakakaakit na boses at sinimulang haplusin ang patok ko. Ha? Akong dahilan ng pag-CR niyo, ma'am? Kunot no akong tanong sa kanya. Dahil sa pagtataka ko ay napaangat ako ng tingin sa kanya. Nasalubong ko ang mapupungan niyang mata at makinis na mukha. Tumaas naman ang kilay niya na parang hindi na gets ang sinabi ko. Maya-maya ay kumuruba ang ngiti sa kanyang labi.
Anong CR pinagsasabi mo? Anya habang nakahawak pa sa tiyan niya. At dahil sinundan ko ng tingin ng kamay niya, nakita ko agad ang kabuoang ganda niya. Grabe, ang sexy at ang kinis. Tinignan ko ang tiyan niya pataas at napasinghap na lang ako. Para bang wala pang nakakadapong lalaki sa kanya. Naramdaman ko ang unti-unti kong pagkawala sa sarili. Tapos ka na ba? Nagulantang ako nang marinig ko muli ang boses niya, kaya bumalik ang tingin ko sa mukha niya. Napagtanto ko ang ginawa kong pagsuri sa katawan niya nang makita siyang nakangisi. Naku ma'am, mali po kayo ng iniisip. May ipis po kasi sa katawan niyo kaya sinundan ko po ito ng tingin. Balak ko nga sanang patayin kaso baka masaktan ko kayo eh. Kaya naghintay pa ako ng tiyempo na umalis to. Depensa ko sa sarili ko habang nakataas pa ang dalawang kamay ko. Muli ay narinig ko na naman siyang tumawa. Ilang saglit lang ay bigla niya akong tinulak ng malakas pahiga sa kama. Ma'am, napahinga ako ng malalim nang tumagan siya sa akin. Itutulak ko na sana siya ngunit hinawakan niya ng migpit ang kwelyo ko at inangat ang ulo ko kaya halos maghalikan na kami. Bakit hindi mo nalang aminin na natatakam ka sa akin? Na gusto mong umisa. Anya na parang naiinis na. Totoo naman ang sinabi niya, pero baka i-report niya ako at mawalan ako ng trabaho. Hindi po ma'am, may girlfriend po ako kaya hindi ko po magagawa yung binibintang niyo. Nagsinungaling na lang ako na may girlfriend ako kahit wala. Tinignan ko siya na parang hindi makapaniwala. Girlfriend? Ngumisi na naman siya at nanlaki ang mata ko nang humaplos siya sa zipper ng aking pantalon. Kawawa naman yung girlfriend mo kung ginaganahan pala ang boyfriend niya sa ibang babae. Anya na may pilong ngiti. Ma'am, teka lang po. Baka po magalit yung boyfriend niyo. Sus, gusto mo lang malaman kung may boyfriend ako eh. Don't worry, wala akong boyfriend. Walang magagalit, kahit ilang beses kang tumikim. Nakangiti niyang saad. Naku po, baka mawalan ako ng trabaho nito eh. May binubuhay pa akong mga kapatid. Sa isip-isip ko. Inalis ko ang kamay niya sa kwelyo ko at hinawakan ng bewang niya upang buhatin siya paalis sa ibabaw ko. Ngunit sinadya niyang pabigatin ang sarili niya para hindi ko siya mabuhat. Ma'am, pakiusap po, kukunin ko na po yung 699 pesos at ang makaalis na ako. Ayoko pong mawala ng trabaho. Pagmamakaawa ko sa kanya. Well then, sasabihin ko na lang sa boss mo na tanggalin ka kung hindi tayo magkakasundo ngayong gabi. Sasabihin ko na binastos mo ko at sinubukan mong nakawin ang cellphone ko. Tinignan ko siya na parang hindi makapaniwala. Grabe ka naman ma'am. Wala pa akong perang pantubos dyan sa order niyo. Bumuntong hininga siya na para bang pinipigilan niyang mainis. Okay sige, babayaran ko yung pizza ng 5K. Keep the change na lang. Pero sa akin ngayong gabi, okay? Anya. Dahil sa sinabi niya ay nawala ang kaninang pag-aalinlangan ko. Ang kaba na baka mawala ng trabaho ay naglaho bigla. Parang nabuhay ang mga enerhiya sa sarili ko na matol ko nang hindi nararamdaman. Sa puntong yun ay napakagatlabi siya at sinamulang tanggalin ang sintron ko. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinitingnan ko ang makikinis niyang mga braso na nagmamadaling ibaba ang zipper ng pants ko. Ma'am? Mahinang tawag ko sa kanya. Tinignan niya ako gamit ang mata niyang punong-puno ng pagkasabik. Ngayon lang to, okay? May pangangailangan lang ako na kailangang tugunan. Anya habang unti-unting ibinababa ang pants ko hanggang sa tuhod. Napapikit na lang ako. Magkahalong hiya at uhaw ang aking naramdaman. Okay, basta huwag kayong magsusumbong sa boss ko ma'am ha? Ang sabi ko. Sure, I'm true to my words. Matapos niyang sabihin yun, ay binaba niya ang boxer ko at bumungad sa kanya ang para sa kanya. Wow grabe ka pala, ang sabi niya. Natawa ako sa reaksyon niya. Umalis siya sa taas ko at umupo sa gilid ko. Napapikit na lang ako sa puntong yun. Matapos ang 5 minuto ay hindi na ako nakapagpigil at inihiga ko na siya. Nagulat ako ng kusa niyang ibinukas ang kanyang mga binti at iniyakap sa aking bewang. Nawala na ako sa sarili noon
at inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Ang ganda mo, ma'am. Mangha akong saad sa kanya. Totoo naman eh. Sobrang ganda niya sa malapitan. Nakakaadik titigan. Napangiti naman siya sa sinabi ko. Ang gwapo mo rin, pizza guy. Maari mo ba akong halikan? Sa puntong yun, hindi na ako sumagot pa. Dahil unti-unti nang naglapat ang labi naming dalawa. Hanggang sa bumaba ang halik ko sa leeg niya. Halos mapasabunod siya sa akin sa kiliting bumalot sa kanya. At sa isang sandali pa, ay napakunot noon na lang siya ng matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Tuluyang umuga ang matibay na kama. Napakagatlabi siya habang pinagmamasdan ko ang maamo niyang mukha. Hindi ako makapaniwala ng sandaling para kung nasa alapaap. Isa na siguro to sa pinakamaswerteng araw sa buhay ko. Hindi ko napigilang maging marahas sa kanya. Kaya halos pumako ang kuko niya sa braso ko sa tindi ng tinatamasa. Sinulit ko na ang gabing yun dahil alam kong minsan lang to mangyayari. Na makasamang magtampisaw ang babaeng maganda. Hindi ko siya tinantanan hanggang hindi siya hinihimatay sa pagod. Nakarami kami ng gabing yun at matapos magpahinga ay tumayo siya sa kama. Kinuha niya ang wallet sa mini drawer niya at kumuha ng 10K. Napanganga naman ako sa pera na binigay niya. Sabi niya kanina 5K lang ang ibibigay niya. Pero hindi na ako tumanggi dahil kailangan ko rin naman to. Salamat po ma'am. Malaking tulong po to sa akin. Nahihiya ako pang saad. You're welcome. Kung gusto mo pang madagdagan yan, pwede mo akong puntahan kahit kailan mo gusto. Ang pili niya pang sabi. Natawa na lang ako at hindi na lamang nagpumilit na humirit pa ngayong gabi. Pansin kong parang pagod na siya eh. Pagkatapos ng hindi malilimutang tagpo na yun, ay hiningi niya pa ang number ko bago ko hayaang lumabas ng apartment niya. Tatanggihan ko pa sana siya pero tinakot niya na naman ako na ipapatanggal ako sa trabaho, kaya ibinigay ko na lang yun sa kanya. Dito na po nagtatapo.